Ano nga ba ang totoo dito sa bagong 20% tax na ito na pinag-uusapan ngayon ng mga Pilipino? Dapat ba tayong kabahan dito or baka naman hindi tayo apektado? Sa vlog na ito ay tatalakayin natin ang Republic Act 12214 or ang Capital Markets Efficiency Promotion Act na nagsimula na ngang ipatupad nitong nakaraang July 1, 2025. Para sa mga hindi nakakaalam, hindi po ito tax sa buong savings nyo. Ang may buwis lamang ay ang interest or tubo ng inyong mga time deposit or long-term savings. Dahil ayon sa batas, ang interest ay kinokonsiderang income o kita kaya papatawan ito ng 20% tax. Kung ikaw ay isang OFW or kahit sinong Pilipino na may existing time deposit bago pa naipatupad ang batas na ito, ay hindi ka kasama sa saklaw ng panibagong buwis. Panoorin hanggang dulo para mas maging maliwanag sa inyo ang buong detalye at alamin kung paano ka makaiwas sa dagdag buwis na ito. At para sa detalye ng balitang to, panoorin natin ang video na to. Marami nabibwisit sa 20% uniform tax na pinataw sa kinikitang interes ng mga may ipon sa bangko. Ano bang epekto niyan sa karaniwang tao? Nauna sa balitang yan si Regina Lay, ang Business and Economy Editor ng One News. Reg, ito ba'y bago o lumang buwis? Ano ba talagang nagbago sa pulisiya? Well, unang-una, pasensya na sa background ko, nasa hospital tayo for check-up. Pero tama ka, so hindi siya bago. Yun yung may mga misconception, marami din tayo nakikita mga misconceptions online. No? Maybe tatlo lang, una sa lahat na dapat kong klaruhin, which is number one, hindi siya bagong tax. Right? Ang pinakamalaking pagbabago lang ng nitong tinatawag nilang CMEPA law is tinatax na talaga ngayon ang mga long-term deposits. Ang ibig sabihin long-term, yung mga may maturity upwards of 5 years. So dati, pag meron kang deposits or meron kang investments na short-term, less than 3 years, tinatax ka na talaga ng 20%. Baka hindi lang napapansin. Pero ngayon, standardized na yun ng DOF. So lahat ng investments, kahit na short-term, long-term, tinatax na ng 20%. Yun yung pinakamalaking pagbabago. So, pangalawang misconception is hindi principal yung tinatax. So, ibig sabihin, kunyari, meron kang 100,000 pesos sa bangko na nilock in mo ng 5 years, ang interest na kinikita mo dun is mga 6,000 pesos a year. Let's say 6% yung interest na binigay sa'yo na bangko. Yung sa 6,000 pesos a year na kinikita mo in the 100,000 pesos, yun lang yung itatax nila. So, what is 20% ng 6,000, it's 1,200. So, mababawasan ng 1,200 yung kita mo every year in that 100,000 pesos na in-invest mo to begin with. Ngayon, pangatlong misconception is hindi ito retroactive, which means lahat lang na magde-deposit o mag-save from July 1 onwards this year ang maapektuhan. Lahat ng mga dati mo na napasok sa bangko, hindi yun may iba. So, safe na safe yung mga bilyones mo, Ed. Okay. Reg, nakita mo siguro yung feedback sa social media. Ang dami nagagalit, ang daming natatakot. Yung ordinaryong tao ba, yung taong bayan, apektado nito? Considering na hindi naman ganun karaming Pilipinong meron talagang savings sa bangko at karamihan sa kanila, hindi naman long-term savings. Yun na nga yung rationale ng DOF, no? Sabi nila, ginagawa lang nilang patas yung taxes across the board. I-harmonize na itawag nila doon. Sa pananaw nila, they're taxing the rich kasi sino ba daw yung may mga who can afford to keep money sa bangko ng 5 years diba? Ito yung mga wealthy. But maraming nagagalit kasi nga marami din may maapektuhang middle income earners and pensioners. At yung mga sinasabi ng economista, no? Yung mga middle income pensioners ay masasaktan din because sila yung mga nagsasave na long term para sa tuition ng mga anak, para sa health expenses pagkatanda, para sa retirement, etc. etc. Kaya ka nga naglalagay sa bangko ng long term, it's for future long term use. So yun yung nakakaabala dito because pati yung mga thrift banks apparently nilabi nila si Pangulong Marcos na wag na ituloy itong deposit itong taxes si MEPA, no? Pero sabi nila maapektuhan yung mga middle income savers and retirees, pero dito na yung law, so yun, napasa din. Kaya sa huli, dahil sa bagong batas na ito, ay siguradong maraming Pilipino ang mawawalan ng ganang maglagay ng pera sa mga bangko, lalo na pagdating sa mga time deposit. Ito nga ay dahil sa buwis na halos kainin na ang kita ng kanilang mga ipon. Marami nga ang nagtatanong
puro tax na lang ba tayo sa Pilipinas? Pero nasaan na ang serbisyo? Sabi nga ng Security Bank, layunin daw ng SIMEPA na makasabay tayo sa pandaigdigang pamantayan. Pero ang tanong ng taong bayan, asa na pandaigdigang kalidad na tinutukoy nila dito? Lalo na't makikita sa mga serbisyo sa kalsada, internet, tubig at kuryente na halos wala nga magandang nangyayari sa mga bagay na ito. At puro pagtaas lamang ng bayarin ang natatanggap ng mga Pilipino. Nakakadismaya man ang balitang ito pero wala na tayong magagawa dahil ito na nga ang realidad. Dahil sa ayaw at sa gusto natin ay andyan na ang batas na yan. At kung nagustuhan mo ang video na to at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at mga balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.